Magandang araw sa ating mga kapwa OFW dito sa Middle East. Mag-update na ako sa nangyari nga doon sa dati trainee doctor last month sa Kolkata, India, na hanggang ngayon ay nagsisik pa rin ng justice ang lahat ng doktor sa India, pati na rin ang kanyang pamilya. Hanggang ngayon nga ay ongoing pa rin ang investigasyon na walang katapusang investigasyon. So ang update nga ay itong dating former principal kung saan itinransfer siya sa ibang medical college ay naaresto dahil nga sa pagtamper nila ng mga evidences nung araw ng krimen mismo. At pati rin ang dating chief police sa Kolkata ay naaresto din dahil sa pakikipag-cooperate niya o isa nga siya sa mga nagtampered nga agad-agad para nga walang evidence. So, inaresto nila si Sandeep Ghosh at yung former chief. At kamakailan nga lang, itong si Sanjay Roy ay biglang nagbago na naman ng statement. Nagpabago-bago nga ng statement ang prime suspect na si Sanjay Roy. Ayon kay Sanjay Roy, nang dumating siya ng madaling araw, nung krimen na yon, ay patay na daw ang biktima. Imbis na humingi siya ng tulong nga, ay natakot daw siya. So sobrang takot niya, naiwan nga niya ang kanyang isa sa mga Bluetooth speaker niya kung saan ito ang isa sa mga evidence na nagturo nga sa kanya na siya ang gumawa ng malagim na krimen sa trainee doctor. And ipinatawag din ang dalawang junior doctor trainee na kung saan sangkot din ito sa nangyari nga kay Momita Debnath. So hanggang ngayon nga ay hindi pa rin makuha ang ebidensya dahil nga sa malalaking tao, dahil sa pabago-bago rin na investigasyon. Bukod nga sa natampered na ang lahat ng evidences, ay ang katawan nga ni Momita ay hindi na makuha na ng DNA dahil agad-agad nila itong ipinakrimit. Ayon lang sa source ko, ewan ko lang kung ano ang totoo. Kaya nahihirapan makuha talaga ang krimen. Katulad nga na sinabi ko, mabilis lang naman to. Napakasisiw lang to. Kaya lang, yung sa likod kasi yung sa likod ng krimen ay malalaking tao. Katulad din ng sinabi dati na involve ang involve ang pamangkin ng Chief Minister ng Kolkata, India. Ito na nga, nahihirapan sila na makuha ang hustisya. Dahil nga sa bukod sa natamper na yung mga evidences, is nagbabago-bago nga rin ng statement nga si Sanjay Roy. Bukod sa sinabi niya na patay na nang dumating siya doon, ay sinabi rin niya na wala siyang ginawa. So nakakapagtaka, di ba? Nakakapagtaka talaga ang mga nangyari. So, di ba dati yung findings, mabilis lang talaga ma-solve to. Mabilis dahil kukunan lang ng DNA si Sanjay Roy, kukunan din ng sample ng DNA ang mga semen na nakita nga sa victim. Pero ang nangyari is pinaikot-ikot na kumuha pa ng maraming mga lawyer, maraming prosecutor, pati ang pinakamagaling, nakakapagtaka rin ang pinakamagaling na abogado sa sisibal na abogado sa India, Kolkata, India, ay kinuha ng Prime Minister, Chief Minister, no, not Prime Minister, Chief Minister, kung saan nga ipagtatanggol sino ang ipagtatanggol. Parang ito na nagko-confirm na kasali nga ang isa sa mga kamag-anak niya na tinutulungan o pinoprotektahan niya. At itong pamangkin daw niya ay nakalabas na ng India. So, sa tagal-tagal nga na itinakbo nito, sa mahigit isang buwan itinakbo nito, o magdadalawang buwan na, ay hirap na hirap pa rin. Basta mahirap ka, karaniwang tao sa India, ay hirap ka talagang makuha ang hustisya. Hindi lang naman India, saan man panig na India nangyayari mga ganitong justice system. Kahit ibang bansa, kahit sa Pilipinas pa. Katulad nga na sabi ko, ang hustisya ay malabo pa sa makuha pag mayaman ang suspect o pag mayaman ang nagkasala. Pero pag mahirap, dirito agad posas, dirito kulong. Pero pag mayaman, malabo. Sa dami ng connection, sa dami, paikutin lang ang pera, wala na, tampered na lahat. So sana makuha ang ebidensya. So ngayon nakatutup pa rin ng buong sabayan sa nangyari nga sa pag-iimbestiga dahil nga na-detain na si Sandeep Ghosh, ang former principal at ang dating chief police ng Kolkata, India. Hope justice will prevail kay Dr. Momita Debnath. So till my next update sa
young doctor victim. Sayonara.